Hello guys, welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-usapan natin ay yung class ranking for 2025. So if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and click yung bell icon para lagi kayong notify. And also don't forget to follow us on Facebook. So ayan guys, bagong-bago yung Facebook natin and follow nyo lang yan guys. So let's start. Ngayon guys, ito na yung class ranking ko for this 2025, no? So kung nagbabala kayo maglaro ng Kabal at new player or wala kayo idea sa game, so watch this video until the end kasi i-discuss ko isa-isa yung mga class na pwede nyo pamilian kapag mag-uumpisa kayo dito sa Kabal Infinite Combo si this 2025. So let's start with our first character. So our first character will be Warrior. So guys, ang Warrior, no, isa sa mga pinaka-kakaibang class, no. And ito talaga yung beginning ng Kabal dati. So ilan lang yung class dati. So Warrior yung madalas na pinipick ng mga budget friendly at saka first time sa game. Tapos isa lang yung iintindihin niyo diyan dahil yung great sword at saka yung hand lang yung kailangan nyo i-provide na item para magkaroon ng damage yung character ninyo since single weapon lang yung hawak ng warrior. So isa din to sa sa listahan natin na nasa 4th rank warrior yung class. So nasa 4th place ang warrior guys, and dito makikita nyo yung item niya ay Demonite, no. So, pero sa STR index, so mostly ang warrior ay nagdedepende sa STR. So, i-flash ko sa screen yung stats distribution ng warrior para ma-check nyo at masundan ninyo. Dahil yung item natin ngayon ay hindi na hanggang mid-trade. Aabot na tayo guys ng Arcadium. So, pwede nyo kunin yung stats na to hanggang itong stats kasi na makikita nyo sa screen ay hanggang Demonite na yan. So next will be Blader. So Blader guys, nasa 2nd ranking ko to, no. Isa to sa mga melee na character, no, na isa sa mga hype dahil yung BM2 niya na kayang sumolo ng mga boss fight dahil single target attack lang yung ginagawa ng BM2 niya. And ang cons ko dito ay medyo mahal yung item. Kung magbibuild kayo, make sure na yun na yung final nyo kasi dalawang weapon na blade or katana yung pwede nyong pamilian doon sa character ninyo. So dito yung set niya ay martial set. So usually alam nyo naman na yun, martial suit, martial helmet, boots at saka gloves. So dito kapag early or wala pa kayo sa mid game, usually yung gloves ay nilalagyan nila ng 2% na HP absorb at isang attack. Or pwede nyo gawin ay kunin nyo yung HP absorb sa runes. And then yung gloves nyo ay 2 attack. And the rest pwedeng defense at pwedeng HP. Depende na lang sa farm build ninyo or yung build type na gagawin ninyo sa Blader. So isa to sa mga top pick, no. So nasa 2nd spot itong Blader natin. So next will be the Wizard. So yung Wizard guys, isa to sa mga top class ko for this 2025. So nasa number 1 siya guys. Wizard kasi guys sobrang OP, no, pag may item na, and sobrang bilis mag-clear ng mga mobs since lahat ng skills niya ay AOE or yung area of effect yung damage. And isa to sa mga poker, no, sa mga nang popoke sa PvP tsaka war. And dito ang cons nandito ay sobrang lambot ng character, pero depende rin sa build at sa stats na ginawa mo dun sa character ninyo. So Wizard guys, isa to sa mga top pick, especially ng mga matatagal na magkabal, and madalas ito yung ginagamit nila pang farm
Kasi yung BM3 at BM2 ng class na to ay sobrang gamitin sa mga high dungeon. Especially yung SP, regen, and then usually sa team fight, okay ang wizard, especially sa dungeon din. Malaking tulong ang wizard, no? Lalo kapag ka ang ma-encounter yung mga bosses, yung mga merong freeze, or yung mga merong boss na uubusan kayo ng mana. And yung SP din kasi guys, so instead na mag Fury Potion kayo, since merong wizard, yun yung purpose din ng SP, yung Holy Spirit ng class na to. And yung stats, ayan guys, nasa screen nyo rin. So same ng sa warrior, ito ay hanggang demonite na stats na. So yun, wizard guys, baunan nyo na lang vampiric set yan, okay na yan guys, makapag-farm na kayo na maayos. Next will be the archer. So, sa archer guys, usually dalawang crystal or dalawang orb, depende sa build nyo na naman. And archer guys is one of the top class din ng 2025, no, sa guild, sa class ranking. Dahil yung BM2 niya kasi guys, BM2, BM3. And the rest ng items niya kasi ay madali nang i-build. Depende sa sa gusto nyo maging build. So sa item niya, usually crystal. Ayan, nasa screen nyo rin yung yung stats distribution. And hanggang demonite din yan. So isa to sa mga class na pick din this 2025. So kung nagpaplano ka maging archer, pwede to sa'yo. And yung build naman niya, same as build ng mga lahat ng mages, like force gunner, archer, at saka wizard. So lahat sila may lifesteal. Hindi pwedeng mawalan pa ng lifesteal during dungeon dahil mamamatay ito agad at hindi makakasustain. And tumutulong na lang sa kanya is yung mass heal at saka yung ating usually yung heal. Dalawang heal kasi yun, isang mass heal, isang heal. So sa item naman, usually pinakamataas na item yung mithril or arcadium ang iset nyo dyan, and then the rest pang farm na or vampiric. So next will be shielder. So isa to sa mga top class din, pero nasa number 3 ito sa ranking. So sa ranking ko, na pang third ang FS. So sa FS kasi guys, sobrang kunat. Sa defense kasi guys, balance kasi ang defense ng shielder, kaya kayang-kayang tumangke. So yung STR mo mataas, same with the warrior. And then ang lamang lang nito, yung intelligence kasi niya ay mataas din. So mataas yung intelligence mo, mataas din yung resistance, dagdag na intelligence sa stats. Kaya mapa-war, mapa-dungeon, sobrang tagal ng character na to mamatay. And kahit wala kang item or plus 10 lang yung item, kayang-kaya na ito mag-high dungeon. And gamitin to sa party, especially sa high dungeon, dahil sa skill na aggro sa BM2, BM3 at saka yung SS. So yung SS niya kasi guys ay pang party buffs. So lahat kayo pwedeng magiging immune sa incoming damage galing sa mobs. So sa build naman, blade at saka crystal lang naman to dahil gumagamit to ng ng force shield, force shielder. So yun yung astral weapon niya, dahil basta makita niyo yung mga force archer, force gunner, force shielder, yan, lahat yan gumagamit ng astral weapon. So sa armor, kahit sig metal, kaya nito tumangke. Pero mas maganda is yung high tier na armor set. So sa stats, ayan guys, nasa screen nyo na rin until demonite na yan. Next will be the Force Bladers. Force Blader guys is isa to sa mga second on the spot sa class ranking. Kasi usually ang Force Blader is late game character. Kumbaga ngayon medyo hindi siya ramdam, pero pag nag late game guys, napakasakit nito. And minsan sa class ranking nagtatap ito. So sa akin kasi class ranking ko, nasa second on the spot itong Force Blader. So gumagamit din to ng crystal and weapon, ay yung crystal at saka blade, same with Force Shielder. Pero may option kayo, it's either gagamit kayo ng orb at saka
katana. So sa orb ang gagamitin nyo dito ay yung high tier ng orb, kasi yung orb mataas sa magic. And since yung skills niya ay more onto magic na may halong sword. So dati kasi ang build sa Force Blader ay dalawa. It's either mag-dex ka, pero gagamit ka ng blade at saka crystal, or kakatana and crystal ka, pero mataas yung SDR mo for sustain yun. Pero sa late game kasi guys, ang ginagawa ko dito ay blade and crystal. So same with the Force Shielder. And hindi mo na rin kailangan dito ng sobrang taas na CRI, dahil doon pa lang sa buffs niya full na yung CRI ninyo. So mostly ang requirement mo dito ay MCR, so max critical rate, para tumaas yung critical rate ng character mo. Mas advantage yun sa lahat ng class. So sa item, sa build, no, so vampiric din ang build ko dito, pero hybrid or balance. So pag sinabing balance, meron kang set for PvP, may set ka for dungeon. So dito, recommended ko is high tier ng armor set. And then yung sa weapon, pwedeng hanggang sig metal, pero make sure na 3 slot. So depende sa inyo guys, yung pag-build nito. Next will be the Gladiator. So isa sa mga gusto kong class din, no? Pero si Gladiator kasi natin guys, nasa 5th spot. Ibig sabihin siya yung pinakadulong spot sa class ranking for this 2025. So ang reason kasi dito, hindi naman sobrang demand ng GL, pero ako nagsasabi na nilagay ko siya sa 5th spot kasi more onto dungeon type ako na player. So yung playing style for GL, pwede niya siyang magamit sa tournament, sa PvP, sa war, kasi sobrang OP ng mga combo niya. And yung skills na bibitawan niya ay DPS. So pwede kang mag DPS, pwede kang mag high damage na skills. So sa build naman, highest chakram, no, highest tier ng chakram usually mithril or arcadium. Tapos yung armor mo ay at least abot ka mithril or sig metal na 3 slot. So pero kung farm type lang, pwede ka na mag sig metal, and then make sure na nasa high tier yung weapon, kasi usually yung weapon ang kailangan ninyo for damage. And then sa stats, ito guys, nasa screen nyo na rin. So yung stats na yun guys ay hanggang Demonite na. So next will be the Force Gunner, no? Isa sa mga favorite kong class to guys. Last time nung Cabal mobile nun, and yung first release ni Cabal, Korea. So Force Gunner yung talagang pick ko dun. And nung nilabas yung CBM ay Force Shielder na ako, balik ako sa main ko. So pero ito guys, Force Gunner, napaka-OP din ito. So yung usually gamitin dito is yung kanyang BM3 and BM2. And also yung farming skills at mobility is mabilis. Since sa BM3 lang, kaya mo tumapos ng around 2 minutes, 3 minutes sa dungeon ng solo. So kaya niya ring mag-blast ng damage. And then yung AoE, so mataas-taas ang AoE nito. So almost mix siya ng FA at saka ng Wizard. Kaya ito ay pasok din sa top tier ng class ranking for 2025. So number 1 spot din siya. And dito ang tamang build dito ay usually vampiric set, high tier ng weapon, and then high tier ng armor. So kahit iwan nyo na yan, araw-araw yung mag-farm, kayang-kaya nyo yung tapusin within a period of time. So sa stats guys, ito nasa screen nyo naman on yung stats ng character na to, and hanggang Demonite na yan. And dito usually yung isang main character ko, ang gamit ko dun ay Gunner. So dalawa kasi yung class na ginagamit ko ngayon, Warrior at saka yung Gunner. Yung Gunner hindi ko pa siya nilalabas until today. So next, or yung last natin, will be the Dark Mage. So for the Dark Mage guys, nailagay ko to sa 3rd spot.
For the third spot, Dark Mage pasok to guys. So halos ka-line up ng 4 shielder. Pero ito kasi guys, ginagamit to as hybrid. So STR int ang hybrid ng BM. And yung BM3 kasi nito sobrang OP din. Lalo na kapag napakadaming mobs sa paligid. And second yung tower, yung mga border dystrophy, basta yung mga borders guys. Usually gamit na gamit yun sa M-War. And gamit na gamit din yun kapag yung mobs ay nagre-regen. And mostly sa skills nito ay down, stun, at saka yung knockback. So dito sa DM naman, ang cons lang dito, short range. So almost range of 6 ang skills. Hindi katulad ng mga gunner na nasa plus 9 or range of 9. Pero ang DM guys, kaya kayo one hit blow nito. And yung BM2 nito isa sa mga OP. So parang ang blader na magic. So yung blader na magic, sabihin yung BM2 niya ay pang rat attack speed din. So lahat yun fatal attack. So kaya pabor na pabor dito yung mga items na may CRI. And then extend na ng MCR. Sa accessories, make sure na naka-vampiric set. At hanggang dun lang, kahit yung Sigmetal set tier na item, kayang-kaya nitong pumalag sa boss fight dahil may vampiric ka, and yung BM2 niya kasi parang BL nga yung atake. So gamit na gamit to guys, especially sa late game, DM, FB, at saka yung BL. So expect nyo sa this year 2025, yung tatlo na yon ay madalas yung makikita sa maps. And yun lang yung class ranking ko for the whole 2025. So as of January yan, this year. And I guarantee na matutuwa kayo. Pili lang kayo ng tamang character para sa inyong playing style. So I hope na may natutunan kayo in today's video, and see you on the next video guys. Bye bye.